So ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong mga nakita po nating balita patungkol po dito sa Malabon. Kung matatandaan nyo, nagpa-renovate mga kababayan ng sementeryo etong si Lenlen Oreta. Pero ang nangyari po dun sa sementeryo mga kababayan, saglip na madaling madadalaw na mga kababayan Pilipino po natin na taga dyan sa Malabon, yung kanilang mga kamag-anak na namayapa na, ginawang parking lot nitong kasalukuyang mayor ng Malabon na si Jenny Sandoval. Dahil kung iisipin po ninyo, kaya po yan ipinarenovate ni Sir Lenlen Oreta para mas lalong mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin na dumadalaw dyan po sa mga mahal nilang sa buhay na namayapa na dyan po sa sementeryo. Pero tingnan yung mabuti to mga kababayan, itong video na nalagap natin na kung saan may isang netizen po ang nagrereklamo dahil ginawang parking lot yung sementeryo na ipinarenovate ni Lenlen Oreta mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po pala natin itong hiling daw na matindi nitong si Harry Roque kay PBBM, na kung saan mga kababayan dito nyo makikita na talagang dapat lang masampulan at makasuhan itong si Harry Roque kasi gusto po niyang patalsikin sa pwesto ang presidente mga kababayan at nananawagan po talaga siya ng sedisyon. So ngayon i-play po muna natin ito pong nakita nating balita na kung saan in-upload po ng isang netizen patungkol po sa natuklasan niya dyan po sa sementeryo ng Malabon mga kababayan. So ito i-play po natin. April 22, 2025, nagpunta po ako sa sementeryo ng Tugatog para naman po kumustahin ko po ang mahal ko sa buhay. Tingnan niyo po ngayon, ginawa po nilang parkingan ang sementeryo. Lahat ng mga sasakyan ng Malabon, ng City Hall, nandito. Wala pong pagbabago. At tinakpan pa po nila ng kulay blong yero. Paano po namin makikita yung mga mahal namin sa buhay? Jenny Sandoval, ano na ba? Matatapos na ang terms mo, hanggang ngayon wala pa rin pagbabago ang sementeryo. Nako! Ayan binanggit mga kababayan ng isang netizen dito yung pangalan ni Mayor Jenny Sandoval na kung saan matatapos na daw yung term, wala pa rin daw pong pagbabago. Biruin nyo, itong sementeryong ito, nagpa-renovate pa nito, ay ito pong si Lenlen Oreta mga kababayan, at ginawa niya po ng paraan para mapaganda itong sementeryong ito. Pero ano ang ginawa ng kasalukuyang mayor na nakaupo dyan sa Malabon? Saglip na ipagpatuloy niya yung ginagawang pagpapaganda ng sementeryo nitong si Lenlen Oreta mga kababayan, bagkos ginawa niyang parking lot at talagang dito niya itinatambak yung mga sasakyan ng City Hall at binakuran pa nila ng kulay blong yero. So paano nga naman madadalaw ng madali at mabilis ng mga kababayang Pilipino natin yung mga kaanak nila na namayapa na kung ganito yung ginagawa mga kababayan dyan po sa sementeryo ng Malabon. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Maawa ka naman sa mga lapi namin sa buhay. Yan lang ang naipagawa mo. Na halos 3 taon, iniwan sa iyo ang pondo. Nasa iyo ang pondo. Hindi ko parking lot lang daw yung naipagawa, parking lot sa sementeryo. Aman kung ano ang mga pinaggagawa mo sa pera ng taong bayan. Ayan. Kita nyo mismong amay hinanaing po niyan yung mga kababayang Pilipino po natin na naandyan sa Malabon. Kasi nga naman mga kababayan, sa tagal na nga naman daw na nakaupo, ang naipagawa pa lang daw mga kababayan, di umano, ay ito daw pong parking lot. Sa sementeryo pa, doon pa ginawa yung parking lot at tambakan ng mga sasakyan ng City Hall ng Malabon. So ngayon mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung sinasabi sa bidyong yan, ay talagang mapapasabi po tayo na naaari po ba kayo niyan? Ang tagal nang nakaupo pero wala pa rin pagbabago. Ganyan pa rin mga kababayan sa Malabon. Kaya kung iisipin po talaga natin ng napakaraming beses, dapat po talaga mapalitan na mga kababayan yung pamumuno dyan sa Malabon at iluklok at iupo po ninyo yung mga kandidato na may malasakit sa mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Malabon at tinitingnan mga kababayan yung inyong kapakanan, hindi yung mga politikong ang tinitingnan yung mga pangsarili po nilang interes mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin itong ating talakayan dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan ito pong si Mayor Jenny Sandoval ay pinagpapaliwanag po ng COMELEC dahil po sa paggamit ng social media pages ng City of Malabon mga kababayan. Alam naman po natin na bawal pong gamitin yan para sa pangsarili pong pangangampanya at pangsariling interes. Pero ang nangyari po kasi dito mga kababayan, mukhang ginamit po yan ni Mayor Jenny Sandoval dahil ito po yung mga pangalan ng mga pinapatawag at pinagpapaliwanag ng COMELEC hingil po mga kababayan sa issue ng vote buying at kung ano-ano pa, at naandito po ang pangalan
ni Mayor Jenny Sandoval na kung saan pinagpapaliwanag po siya patungkol po sa vote buying using government social media pages while campaigning. Ibig sabihin, ginamit po yung mga social media pages ng Malabon City para po sa pangsarili po niyang pangangampanya dahil alam naman po natin mga kababayan na yan po ay dapat para lamang po sa mga proyekto at mga nagawa ng Malabon City para makita ng mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Malabon. Pero ang nangyari po kasi, ginamit po ni Mayor Jenny Sandoval para sa pangsarili po nating interes. So ngayon, pinagpapaliwanag po siya mga kababayan ng COMELEC patungkol po sa mga isyong ito dahil kung matatandaan ninyo kanina sa live, di ba, napag-usapan natin yung patungkol kay Mayor Isko Moreno, kay SB, dito kay Sam Versosa at dito kay Alon Malapita na kung saan pinagpapaliwanag din po sila patungkol po sa issue naman ng vote buying. At ito namang si Jenny Sandoval, pinagpapaliwanag naman po siya patungkol po sa issue ng paggamit ng government social media pages patungkol po sa kanyang pangangampanya. So ngayon, yan yung isang mga patunay na hindi pa nananalo ulit sa pagka-mayor, talagang nilulubos-lubos at gamit na gamit mga kababayan di umano yung mga resources ng Malabon City. Mga kababayan, ano po, so maliwanag naman na pinapatawag ng COMELEC etong si Jenny Sandoval. At ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan ito pong si Harry Roque, meron daw pong panawagan sa mga kababayang Pilipino natin na patalsikin daw po etong si PBBM. So ngayon, i-play po natin itong panawagang ito ni Harry Roque at pag-usapan po natin mga kababayan. Papagpatawag ng Pilipino. Ang gagawin lang ng Pilipino, sige na, magpagamot ka na, magpahinga ka na, hayaan mo na yung nasa tamang pag-iisip, gaya ng Bibi Sara, ang magpatuloy. Dahil tayo, iisang bangka lang tayo eh. Siya ang kapitan. At kapag wala sa tamang isipan, lulubog at lulubog tayo. Hayaan na. Mas wala naman sa tamang kaisipan si Sara Duterte. Kita nyo naman yung umattend siya ng arali ni Isko Moreno dyan sa Maynila. Kitang-kita nyo naman mga kababayan yung diferensya ni Sara Duterte. Dahil hindi po trabaho ng isang vice-presidente na gumawa ng mga ganong klaseng aksyon at magsinungaling sa publiko, lantarang pagsisinungaling at lantarang pambubudol sa mga kababayan po nating Pilipino. At isa pa dyan, paano magiging presidente etong si Sara yung sarili nga niya, hindi nga niya kayang dalhin. Siya na nga mismo nagsabi na nahihirapan siyang intindihin kapag ka nagsasalita ng English etong si PBBM. So paano kapag ka mga usapin ay malalalim, lalo na kapag ka pinapatawag siya sa mga bilateral summit? Ano isasagot niya doon? Pagka yung pinag-uusapan ay yung mga malalalim na issue patungkol po dito sa ating bansa at sa mga teritoryo ng bansa, gayong hindi naman po siya pro-Pilipinas at alam naman po natin na pro-China po ang ating vice-presidente di umano. So anong isasagot niya sa mga bilateral summit? Kung ngayon pa nga lang, hirap na hirap nang umintindi. Di ba, ipagpatuloy pa natin? Ano niyang ibang magpakabaw ng ating bangka? Nako! Kawawa naman ang Pilipinas, no? Sa panahon ni Duterte, the most promising economy. Ngayon, the most missed opportunity. Di ba? Kayo lang yon kasi nabisto yung inyong mga hanap buhay na iligal. Dati, napakapayapa sa panahon ni Duterte. Ngayon, the most dangerous city. Kailan ba naging mapayapa mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kaya lang naman nila nasasabing mapayapa kasi takot ang mga tao ng mga panahon na yon. Kasi kahit yung mga kababayan Pilipino natin na wala namang kasalanan, yung mga batang nadamay, basta naiitumba nang wala namang kamalayan patungkol sa ipinagbabawal na bato. Yung batang 3 years old at etong si Kian de los Santos na itinumba nang walang kalaban-laban at wala namang kinalaman sa issue ng paggamit ng ipinagbabawal na bato, nakita yan mismo ng sambayan ng Pilipino kaya nagkaroon ng takot ang mga kababayang Pilipino po natin dahil ayaw nila na matula dun sa mga inosente na nadamay at itinumba nung panahon ng dating administrasyon. So paano naging tahimik at mapayapa yung isang bansa na puro patay ng mga panahon na yon? Hindi ako nagtatanong lang naman. For tourists, ano ba yan? Hindi naman tayo nahihiya. This is all in a matter of 3 years. Hindi naman tumatagal pa ang Marcos and yet nag-a-aspire pa sila ng Marcos forever. Kakayanin ba natin na ganito forever mga kababayan? Ikaw di mo kakayanin kasi may kakaharapin kang kaso dito sa Republika ng Pilipinas. At ang isa pa dyan, yung mga hinahanap sa'yo, tinihingi sa'yo ng ating mga kongresista na dapat maiprovide at maibigay mo ng mga dokumento patungkol sa pagkakasangkot mo sa Pogo, hindi mo pa ibinibigay. So ngayon, sa katulad mo na nagtatago sa batas ng Republika ng Pilipinas, hindi mo talaga kakayanin yan. Dahil nga, ikaw ay nagtatago at hindi ka naman makakauwi ng Pilipinas hanggat ang nakaupo ay ang Marcos administration. At kaya mo ginagawa yan na ipinopromote mo itong si Sara bilang kapalit ni PBBM dahil makakauwi ka lang naman ng Pilipinas kapag ka si Sara
Sara na ang presidente ng Republika ng Pilipinas dahil kaalyado nyo at alam mong lilinisin ni Sara lahat ng mga atraso at kasalanan mo dito sa ating bansa. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kaya po gumising na kayo, ano ba naman yan? Talagang tayo pong soberenyang taong bayan ang dapat sisihin kung magtatagal tayo sa ganitong buhay. Muwi ka na! Kasi 2 beses na nga natin sinipa ang mga walang kwentang namumuno, kasama na yung ama niya, binalik pa natin. Ayan, sige, medyo may kasalanan din kami dyan, Inday Sara. Kita nyo, dati pinupuri niya si Apo Lakay, ngayon sinasabi niya na walang kwenta etong si Apo Lakay, mga kababayan, at binabanggit niya dito na sila daw ang nagpatalsik dito kay Erap at dito kay Apo Lakay. 2 beses daw po nilang pinatalsik yung mga namumuno dito sa ating bansa at gusto ni Harry Roque na magkaroon ng pangatlo. Pero kung iisipin po nating mabuti, mga kababayan, dapat lahat tayo mga kababayan Pilipino natin talagang anuhin natin, iporsyon natin sa batas na dapat mapapanagot etong si Harry Roque. Hindi yung puro ganito lang, saan ka ba naman nagkatala ng isang taong nakasuhan na lahat-lahat, mga kababayan, nakakagawa pa na makapanira ng ating gobyerno. Nagagawa pa magsalita ng mga ganito laban po sa ating gobyerno, kaya dapat sa lalo't madaling panahon mapapanagot po siya at maharap niya yung kanyang mga kasalanan at yung mga hinahabol sa kanya ng ating bansa at dito sa ating bansa. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Dahil pabudol kami. Pero ngayon sinasabi na namin na budol, pwede ba gumising na kayo at gawin nyo ng katungkulin nyo bilang mamamayan, bilang soberenya, sisantihin na natin yung presidente niya. Sabihin natin, mag-resign ka na. At kapag hindi ka mag-resign, baka ikaw husgahan ng taong bayan. Nako! Patalsikin wala na kayong bilang, wala na kayong bilang. Wala na kayong bilang, Harry Roque. Ang hinihintay na lang namin ay yung pag-uwi mo at makulong ka dito sa ating bansa. Dahil ang nangyari sa iyong ama. At yan naman po ay kinikilala bilang karapatan ng mga mamamayan sa ating saligang batas mismo. Dahil nga, meron talagang probisyon sa saligang batas ang tungkol sa people power. Biruin nyo, mga kababayan, na dati pinupuri-puri niya etong si Apo Lakay, pero ngayon tinatawag niyang walang kwentang presidente. Etong si Apo Lakay, mga kababayan, alam naman po natin, mga kababayan, na sa lahat ng presidente ng Republika ng Pilipinas, isa si Apo Lakay sa nangungunang pinakamagaling na presidente na nakagawa ng napakaraming proyekto dito sa ating bansa at naging dahilan para maging superpower ang Pilipinas sa buong Asia, mga kababayan, noong mga panahon po niya. Kaya nga, mga kababayan, hindi ko maintindihan dito kay Roque na parang kinakain niya yung isinuka niya. Noon, todo yung papuri niya at pagpopromote niya kay Apo Lakay at kay PBBM at sa tandem ng Uniteam. Ngayong nagbago na ang lahat at nabisto yung kanilang mga anomalya noong mga panahon na sila pa nasa kapangyarihan, ganito na lamang po katindi ang galit niya kay PBBM, na kung saan nananawagan siya sa mga kababayang Pilipino natin na patalsikin itong si PBBM at nananawagan siya kay PBBM na magpahinga na. Yan ba ay ugali ng isang abogado na sinasabi nila? Yan ba ay ugali ng isang tao, mga kababayan, na pinaghahanap ng batas kasi hindi maipaliwanag kung bakit lumobo ng sobra-sobra yung kanya mga asset nung panahon na sila nasa kapangyarihan at nung panahon na konektado pa siya sa Pogo? So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa issue ng Malabon, na kung saan yung sementeryo na ipinarenovate ni Lenlen Oreta ay ginawang parking lot, mga kababayan, ni Jenny Sandoval. At dito comment below na din po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa pagpapatawag ng COMELEC dito po kay Jenny Sandoval para magpaliwanag hingil po sa paggamit niya ng government social media para po sa pangsarili po niyang interes. At comment below na din po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga hirit na ito ni Harry Roque. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.